dun sa video natin na Introduction to Integral Calculus, nakita natin dun na yung nangyayari dito sa Integral Calculus, basically, pinag-a-add natin yung area ng mga rectangles para makuha natin yung gusto nating area ng area under a curve. O kaya, siguro kahit anong figure na alam natin yung kanyang area. Pero doon, usually kasi ang example ay rectangles. So, pinag-a-add natin yon, summation nun, tapos infinite number of rectangles ang pinag-a-add natin ngayon. So, doon na-introduce din natin yung ganitong notation. Etong notation dahil nga summation sila. So, parang letter S na ganyan. And then, x squared dx. Okay? Tapos dito, from 0 to 1. Kung saan itong x, ito yung y. Okay? Ito yung y. At ito namang dx, ito yung x. Okay? Yung dx, alam natin na ito yung sa differential calculus na na-introduce ko rin to, na ito yung small changes in x. Ibig sabihin, sobrang liit na pagbabago sa x kasi nga, napakaliit na lang nung magiging width nung mga rectangles doon, para mga ganyan-ganyan na lang sila. Sobrang liliit na nung width nila, ayan, mga ganyan. Parang lumalabas na infinite number of rectangles yung ipapasok natin dun sa curve natin para mas lumapit siya dun sa actual area. So, okay, ito ngayon yung napag-aralan natin. Kung saan, dito nakita natin na ito ay isang uri ng definite integral kasi meron siyang lower limit at upper limit. So, ngayon, magbibigay pa tayo ng mas maraming example ng integration. Okay, so paano ba talaga mag-integrate? Bibigay na natin dito yung parang formal explanation. Dito, ang bibigay nating mga example ay indefinite integral. Wala tayong gagamiting lower and upper limit. Parang kunin lang natin yung integrand ng mga function para alam natin. Tapos, sa later chapter, doon natin introduce yung definite integral. So, dito, makikita nyo rito sa lesson natin na yung integral calculus actually ay kabaligtaran lang ng differential calculus. Magkabaligtaran lang silang dalawa. So, okay, simulan na natin ngayon dito. Kung ito ngayon ay i-differentiate natin, y is equals to 4x squared plus 3. So, i-differentiate natin to both sides. That is, ito, ano ang derivative ng y? That is dy. Equal sa, so ito, differentiate natin to. So, ito yung magiging 8x, ito 0 na tong 3 constant eh. So, 8x dx, ayan, derivative. So, ito, kung ganun gagawin natin, ang sagot naman dito ay ganun din, dy is equals to 8x dx, and then ito ay dy is equals to 8x. Okay, 8x dx. And then ngayon, ang gagawin natin, i-integrate natin. So, essentially, ang gagawin natin dito, pag in-integrate natin to, babalik lang to sa original format niyang ganito. So, that is, pag mag-i-integrate tayo, integrate din natin both sides. So, lalagyan natin ng notation na summation, yung ganito. Ayan, okay. So, ibig sabihin, i-integrate natin yan. Pero dito nga, dahil indefinite integral to, hindi natin lalagyan to ng lower and upper limits. Ayan lang, okay lang. Tignan lang natin yung general integrand niya. Okay, so pag itong in-integrate natin itong dy, ang lalabas naman dito ay y equals to, so ito constant tong 8, pwede natin ilabas yan. So magiging, so okay, eto na ngayon, nasa labas yung 8, equal ngayon to sa, so kopyahin lang natin yung 8 na constant. And then, pag nag-integrate tayo, kung sa differentiation, binabawasan natin ng 1 yung exponent. Dito sa integrate, dinadagdagan natin ng 1. So, may 1 na exponent na yan dyan eh. So, 1 plus 1, that is 2. So, x squared. And then, kung ano yung exponent niya, ipandi-divide din natin sa kanya. That is, meron tayong 1/2 ngayon dito. Ayan, may 1/2. Okay, so, equal ngayon to sa, ayan ngayon, 4x squared. Ito ngayon yan. Eh ano itong 3? So yung 3, in general, ang ilalagay natin dito ay letter C for constant. In general, kasi iba-iba yan po pwedeng nandito eh. Katulad dito, for yung kanyang constant. So, in general, lalagyan natin lagi ng C. So, importante yung C na yan. Kasi minsan, yung mga ibang proof, minamalian nila pag walang letter C.
So, okay. So, tatandaan nyo lang, maglalagay kayo lagi ng C pag nag-i-integrate kayo. So, dito, pag in-integrate natin to, basically, ganun lang din ang lalabas. So, ito, magiging Y equals to, okay, so ito, ganito, 8 x dx is equals to, so 8, 1/2 x squared. Tapos, plus C. For constant yan. Ayan. Ay, dito, wala namang constant to. Well, kahit na wala siyang constant, titignan pa rin natin to na parang may constant. Kasi pwede natin sabihin na meron niyang ano dito eh. 0. Okay, yung constant niya ngayon, 0. So, meron pa rin siyang nakalagay dyan. So, that is, pag in-integrate natin to, y is equals to 4x squared plus c. So, ayun pa rin yung sagot niya. So, pare-parehas ngayon sila ngayon ng integration. So, bigay pa tayo ngayon ng mga mas maraming examples. Integrate ngayon natin tong mga to. So, mga indefinite integral. So, ganun lang gagawin natin. Plus tayo ng 1 sa exponent. So, ito magiging x raised to 4 divided by 4 plus c. Ayan. Constant. So, ito ngayon yung sagot dyan. So, ganun din lang gagawin natin dito. Okay. Ayan naman. So, ito naman ay okay, ayan. So, dito, square root of x cube. So, express natin to yung may exponent. That is, so, okay, ito ngayon. Tapos, integrate natin. 3 halves. And then, plus tayo ng 1 dito sa 3 halves. So, tapos, i-divide din natin. Kung ano yung exponent niya, hindi pan-divide natin saan niya. So, okay, ito ngayon. And then, pag inayos lang natin to, ang kalalabasan nito ay, ito ngayon yung sagot natin dyan. So, dito, ilabas natin yung constant na 3. Tapos, integrate natin yung dx. So, pag in-integrate natin yung dy, ang sagot doon ay y. Pag dx naman, ang sagot dito ay x. So, sagot dito ay 3x. Ayan. Oops, wala pa ng c. Plus natin ang c. Ayun. Okay. So, ito naman magiging, yan, ganyan lang ang kasimple. So, okay, dito naman, integrate din natin itong mga to. So, dito muna tayo. So, ang gagawin natin ngayon dito, pag ganito, i-distribute natin yung dx sa loob, and then, integrate natin isa-isa. That is, ganito ngayon kalalabasan yan. So, okay, dito ngayon, distribute natin itong dx sa nasa loob, and then, integrate natin yan isa-isa. Okay, so ito, pag in-integrate natin to magiging x to the 4th divided by 4. Okay, plus, ito naman ay 2x cubed divided by 3 minus x squared all over 2 plus, nakalimutan ko lagyan ng integrand sign dito. Ayan. So, ito ay 2x. Okay. So, ngayon ay, so, papansinin nyo na ilagay ko sa labas tong integral niya. Pwede rin naman kasi constant naman to eh. Nilagay ko, di ba nilalagay naman talaga natin sa labas. So, ganyan yung, ito yung sagot natin. And then, pa-plus tayo ng c. Plus c for the constant. So, ito yung sagot natin. Dito ngayon, subukan nyo practicein. Ganun lang din gagawin nyo. So, ilalagay ko ngayon yung sagot dito sa dalawang to. So, okay, dito ngayon sa pangalawa, parang katulad lang din to nung ginawa natin dito. Ganun lang din. So, ito ngayon yung sagot dyan pag in-integrate nyo. And then, dito naman, ang gagawin natin dito, itong square root of x sa ilalim, iaangat natin yan. Tapos, i-express natin sa exponent form. So, pag umangat yan, ito kasi, ang pag exponent form to, x raised to 1/2. So, pag umangat yun, negative 1/2. So, lahat yan. Kasi, nakadivide siya sa lahat eh. So, okay, ayan ngayon. And then, dx dito. And then, pag ganito ngayon, pinag-a-add natin yung exponent. So, 2 minus 1/2, that is 3/2. Tapos, dito naman, 1 minus 1/2, 1/2. Tapos, ito naman ay, pag-multiply lang natin ito ngayon. So, okay, dito ngayon, magsisimula tayong mag-integrate. So, 3/2 plus 1, that is 5/2. And then, i-divide natin ng 5/2 din. So, ito ngayon yung kalalabasan dyan for this. Ito naman ay 1/2 plus 1/2, ay plus 1, I mean, 1/2 plus 1, that is 3/2. So, divide din natin ng 3/2. So, ito yung kalalabasan yan, 2x raised to 3/2. So, ito naman ngayon ay negative 1/2 plus 1, that is 1/2.
And then, so, ano ko lang baka kasi nalilito kayo dito eh. So, ito ngayon magiging x raised to 1 half. Okay, 1 half. Ito ngayon, so, pag nagdagdag tayo ng 1 dito, 1 minus 1 half, that is 1 half. Tapos may 5. And then, divide natin sa 1 half. So, ito magiging 2 times 5, that is 10 raised to 1 half. Kaya, ito yung sagot natin dyan. So, ganun din yung procedure na gagawin nyo dito. So, okay, dito ngayon, i-express natin to ng mga merong radicand. So, ito magiging square root of x to the 5th, square root of x cubed, square root of x. So, ito na nga yung sagot natin, yung plus c. Ating kakalimutan yan. So, okay. So, ito ngayon, subukan nyo rin i-integrate, practice. So, ilalabas ko ngayon yung sagot nito. So, okay, dito ngayon, same procedure lang din. Itong x to the 4th na nasa denominator ay iangat lang natin yan. Kasi multiply natin lahat sa kanila. So, ito, x raised to negative 4. And then, i-add natin. So, 2 minus 4, negative 2, negative 3. Ito naman ay negative 4. Tapos, dito na natin yan, i-integrate. Okay? So, negative 2 plus 1, that is negative 1. And then, divided by negative 1. So, ganun din for the rest. So, pag inayos ngayon natin to, ito ngayon yung kalalabasan dyan. Tapos, plus c. Ito ngayon yung sagot natin. Doon sa differential calculus, na pag-aralan natin doon yung derivatives ng 6 na trigonometric functions. Dito naman, ito naman yung integrand ng 6 trigonometric functions. So, sa totoo lang, hindi nyo na kailangan kabisaduhin to. Basta kabisado nyo na yung derivatives ng trigonometric functions. Dahil nga sabi ko sa inyo, magkabaligtaran lang yun. Halimbawa, for example, yung sin u. Ang derivative nito, alam natin, ito ay equal sa cosine u du. Ayan, pag dinifferentiate natin. So, pag in-integrate naman natin to, that is kabaligtaran lang. Halimbawa, dito, integrate natin tong cosine u. Cosine u du equals to sa sin u plus c. So, nakita nyo? Ito, cosine u du, pag in-integrate mo yan, sin u plus c. So, ganun lang, magkabaligtaran nga lang din sila. Kaya, pag nakabisado nyo na yung mga derivatives, hindi nyo na kailangan kabisaduhin to. Baligtarin nyo lang. So, okay. So, bigay tayo ngayon ng mga examples. Example, integrate natin tong sin 5x dx. Okay. So, pag integrate, kailangan isiset natin yung i-integrate natin, ipapattern natin sa sin u du. Okay. So, example ngayon dito, sin 5x dx. Yung u natin dito turns out to be 5x. Okay. And then, differentiate natin both sides. Derivative ng u ay du equals to, ito naman ay magiging 5 dx. Okay. So, iset up natin to na sin u du. So, ito magiging integrand of sin, ano yung u natin? 5x. 5x. Ano yung du? Du is 5 dx. 5 dx. Okay? Pansinin natin, yung original format natin, sin 5x dx. Tapos, naging sin 5x 5 dx. Nagkaroon ng 5 yung dx natin. Kailangan dapat dx lang. Kaya para makompensate yan, mag-multiply tayo dito ng 1/5. Ayan, may 1/5. So, cancel ngayon tong 5 dito. So, okay. So, ito ngayon ay ano na, 1/5 sin 5x dx. So, ito, parehas na nito. So, pwede na natin ngayon ma-integrate to. That is, ito ay magiging 1/5. Ano ngayon yung integrand nito? So, ito ay magiging negative cosine. Ano yung u natin? 5x. 5x plus c. So, ito ngayon yung sagot natin. Pag inayos lang natin ng konti. So, ito yung sagot natin dyan. Okay, so, ganun lang mag-integrate. So, next example. Cosine 1/2 x dx. So, pag integrate natin to, subukan nyo, practicein nyo, and then, ilalagay ko ngayon dito yung sagot. So, okay, dito, ang u natin ay 1/2 x. Ang du ay equal sa 1/2 dx. So, pag sinet natin to, ano ba tong cosine
1 half x dx, ito ay dapat cosine u du. Ito dapat yung format niyan. So, cosine u ay, yung u natin 1 half x, and then du 1 half dx. Pansinin natin dito, wala namang 1 half yung dx natin dito. Kaya para ma-compensate yan, magmumultiply tayo ng 2 dito sa labas para ma-cancel ngayon to. So, ito, makakancel na ngayon yan. Pag nag-multiply tayo ng 2 dito ngayon. So, cancel ngayon yan. So, ito na lang yung matitira, which is katulad na siya nito. So, ito, integrate na natin to. So, ang integrand ngayon nito ay sin u plus c. So, cosine 1 half x dx, that is sin, ano yung u? 1 half x plus c. So, ito yung sagot natin. So, okay, ito, dalawa. Integrate natin to. So, ano ngayon kalalabasan ng sagot dito sa dalawang to ngayon? So, that is, so, okay, dito ngayon, second squared cosine x, sin x dx. Yung u natin dito ay set natin to na cosine x. So, ang derivative nito ay cosine x derivative, that is negative sin x dx. And then, iset up natin to na ganito ngayon. So, that is second squared u cosine x du negative sin x dx. So, pansinin natin, yung ating sin dito, wala namang negative. Kaya para ma-compensate yan, mag-multiply tayo ng negative dito. So, cancel ngayon to. Okay, wala na yan. So, second squared u du na to. So, that is, pag ang integrand ngayon nito ay tangent u plus c. So, tangent u, which is cosine x plus c, and then yung negative natin dito. So, ito yung sagot yan. So, dito naman tayo. Cosine squared 7x dx all over x squared. So, yung u natin dito, iset natin na 7 over x. O kaya, ito ay 7x raised to negative 1. And then, du, that is equals to negative 7x minus raised to negative 2. So, may dx pa dito yan. Kalimutan ko ilagay. Dx. O kaya, negative 7 all over x squared. Ayan. Dx. So, pansinin natin, ito, itong ini-integrate natin, pwede natin i-express yan na ganito. Ito ngayon. So, cosine squared 7x, tapos ihiwalay natin itong dx all over x squared. Ito, hiniwalay lang natin. Okay? So, kung ganun, ito ngayon yung ating mga nakuha kanina. So, cosine squared 7x, i-express na natin to na ganito. Cosine squared u du. Ito, express natin yan. So, cosine squared u, that is 7 all over x. And then, du natin ay, ito, negative 7 all over x squared dx. Pero dapat, wala tayong negative 7 dito. Kaya, para dyan, magmumultiply ngayon tayo dito ng negative 1 all over 7. So, cancel ngayon to. Ayan, cancel ngayon yan. Negative 7 na yan. So, magiging cosine squared u du na to. Which is, ang integrand niya ay negative cotangent u plus c. So, negative cotangent u plus c. Dalawa na, may negative, tas may negative din dito. So, positive na yun. So, ito, 1 all over 7 cotangent u, that is 7 all over x, plus c. Ito na yung sagot natin dyan. Ito ngayon, for our last two problems. So, tignan natin kung ano ba yung integrand ng dalawang to ngayon. So, pwede nyo na rin subukan as a practice. So, okay, dito ngayon, so, yung u natin dito, iset natin na ln x squared. So, ang du naman ito ay, that is 2x all over x squared dx. So, alam na natin naman yung differentiate ng ln x squared, di ba? That is ln u, ang derivative niyan ay 1 all over u times du all over dx. So, ito ngayon yung kalalabasan nun. And then, cancel to. Okay? So, 2 all over x dx. Ito yung du niya. So, iset natin to sa, ano ba yung pattern nito? Ito ngayon yan. So, that is second u. Second u, ang u natin, ln x squared, tangent u, du. Ang du natin ay 2 all over x dx. Pero dito, wala naman tayong 2 dito. Kaya para ma-compensate yan, mag-multiply tayo ng 1 half. So, cancel na ngayon to. And then, ang kanyang integrand ay second u plus c. So, 1 half, second u, that is ln x squared plus c. Okay. Okay, dito naman. So, iset natin yung u natin dito equal sa e raised to negative 2x. Kung saan yung du naman ito, that is, yung derivative ng eu ay equal sa
EU du. So, EU, ito ngayon, and then du, derivative nito, negative 2x. So, negative 2 dx, kaya negative 2e raised to negative 2x dx. O kaya, ito kasi, negative raised to negative 2x, pwede nating malagay sa ilalim yan. So, ito ngayon, okay. So, pansinin natin, kung isa-set kayo natin to sa, ano ba yung pattern na to? Ito ay, ito, cotangent u, cosecant u du. So, nagkabaligtad nga lang dito. So, ito, pero pares lang din yan. Cosecant u, that is e, negative raised to negative 2x, cotangent, ito naman, e, raised to negative 2x, times du. Ang du natin ay, ito, negative 2 all over e raised to 2x dx. Pansin natin dito yung ano natin, dx all over e raised to 2x lang. Wala naman tayong negative 2 dito. So, para makompensate yan, maglalagay tayo dito ng negative 1/2 para matanggal ngayon to. Ayan. So, set na natin siya sa ganito. Yung integrand, that is negative cosecant u plus c. So, may negative din tayo dito, kaya magiging positive. 1/2 cosecant u, okay, e raised to negative 2x plus c. So, ito na ngayon yung sagot natin.